Dali lang. Ang ano dyan? Sana, sana. Ano ginagawa mo? Yan na, tangali na. Kila ate, magsasabi ka lang ah. Bahala ka. Sabi ko sa iyo. 2 months muna tayong Ay, mag-close. hindi, ayoko. Hindi ako pwede. Hindi ako pa po. Hindi ako yan. Hindi ikaw mag-close ka mag-isa mo. Kung maghanap ako ng pwesto. Eh wala nga makuha nun dito, di ba? Mula lang hanggang doon sa Maghanap lugar. nga, di ba maghanap nga. Hindi pwedeng, ay sige. Kung-close natin to, wala tayong extra income. Sa tayo aasa, hindi ka naman kumikilos. 2 buwan lang naman, Ay, 2 ayoko. buwan lang Hindi. naman. Hindi, ayoko. Kahit 2 buwan pa yan, ayoko. Tapos parang makita din naman tayo ng magandang pwesto. Makumikil ka. Hindi. Maghanap. Hindi pwedeng wala. Sa chat, apple pie, meron din isa pa. Oo, yung pangalawa. Oo, may set pa ngayon. Meron. Dami siya ngayon. Ilan set ngayon? Wala. Magkano sige? Sa kalsada tayo matutulog. May karaton. Tapos may shop din sa kariton. Gusto mo? Magtutulak ka, no? Oo. Maganda yun. So guys, so right now, nandito ako ngayon sa actually boundary ng Panay Pasig na umalis lang ako saglit doon. Gumawa ko ng paraan nang hindi niya alam. Mag-print kanina ako ng ads kasi medyo kailangan ng malaking ads doon sa store. Para September 10 na lang kami. Kailangan kong ma-set up siya before mag-September 10. So nakaraang araw, ang bigat lahat. So binato kami ng mga problema. Yung residential namin kailangan naming maagad kasi nung nakuha ko ng pwesto is simpleng studio type lang at saka commercial. So yun yung tsatsagain ko for 1 year. Pero maganda yung lugar na siguradong matutuwa. Tuwa siya kasi alam niya na foreclose na yung business namin, pero matutuwa siya na malaman na hindi ako yung tipo ng taong titigil kahit pandemic. Tuloy ang negosyo, di ba? Nandito tayo ngayon sa Tanay Town Center. Maraming kwento sa Tanay Town Center. So nandito ako sa ako ngayon sa paggawa ng tarpaulin din. Tatanong ko yung tarpaulin kung tapos na para at least may gas ako yung tarpaulin bago makita ni Mrs. yung pwesto. So ayun, tignan natin. Anong isa pa yung i-print? Ay di sige bro, kahit yung ibabaw lang lagyan mo niyan. Oh, tapos yung ganun. Patik nga na isa. Ayun, okay. Ayan din, lagyan mo namin ng highlights. Yan, ano ko na lang din. Welcome back. So right now, hindi pa tapos yung pinagagawa natin. Kasi balik ka rin sa mamaya ako doon alauna, 1:30 balikan. Ibig muna natin yung pwesto na lilipatan namin. Para makita nyo na rin yung loob. Tanay, gawin ka muna.
normal. Regular na nagpapantay ng mga motor na nagpo-park dito. So halos yun. Madalas binibilang ko ng sigarilyo, tinatampayan ko dito kasi sa harap nung pumapasok si Mrs. Doon ako lagi nagtatampay ng motor. Tsaka every time may event ako dito, ganun din ginagawa ko. So ito accidentally nakita ko yung kumpare ko. Yung masipag kong kumpare, nagtitinda siya ng kakaibang halaman. Yan. Pare, ano ba yung kakaibang halaman tinitinda mo? Kamatsili. Kamatsili. Yung kamatsili. Ito guys, no, naigno lang ako kasi ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klase ng kamatsili. Pakita ko sa inyo, baka interesado kayo. Ito mga brad, oh. Oh man. Yung bunga niya. Kamatis. Oo. Kamatis. Pero sili siya, legit. Legit. 2,000 years later. So, kukunin ko yung susi pero hindi ko nakuha yung susi para makapaglinis-linis ako dun sa pwesto. Ang plano ko kasi mamaya ako ipapakita kay Mrs. yung pwesto na hindi niya alam. And pag uwi ko, yung tarpaulin, mamaya pang alam na babalikan ang malupit nito, nalimutan ko na libang ako. Inuutusan niya ako na bumili ng ulam kanina pa. So, pag uwi ko na, pagalitan ako. Nandito ako ngayon sa paborito kong bilihan ng ulam. No, yung suki namin sa padala, dito yung nakakain. So, dito yung sinampalukan. Tapos yung lagi ko binibili ng tipon. Ayan. Ayan, Danich kain na tugawan yan. Dito kami madalas pagkain. Tamad magluto. Kaninang umaga, dito ako bumili ng almusal. Nakulang yung binigay sa akin ni Mrs. na pera. Nagkautang pa ako ng lupi. O diba? Tsaka yung kasanal nyo dito, lalamoy ka sa sabaw. Ito pa, so balik na tayo dito sa gawaan ng tarpaulin, So supposed to be 1:30. May ginagawa din sila. Ganun talaga, nangyayari yun. Yung ipiprint, nalimutan. Kaya maghintay pa ako ng 30 minutes. Napaka-epic na nangyayari ngayon. Kaninang umaga, pagising ko na, medyo naman minumura ako ni Mrs. Tapos, problema, hindi niya alam kung saan kami pupunta. Hindi niya alam, nakaset up na lahat, okay na lahat. So ngayong araw na to, i-rebuild natin kung ano yung itsura ng pwesto na lilipatan. And syempre, kasama sa props ng tarpaulin na to, babalutin natin to, pabubuklat natin mamaya sa kanya pag akyat dun sa pwesto. Lagi naman pinapatunayan sa kanya na ano man yung hirap ng buhay o hirap ng problema, laging may solusyon. So ngayong araw na to, ito yung pinakamalaking solusyon. And syempre, malaking parte tong Jaros. Ayun yung mga gumagawa ng tarpaulin dito na sobrang dami din ng trabaho nila, kaya nalimutan nilang isa lang yung angel lock natin. Pero good to, grabe. Dito din ang takbo ko pag nagpapagawa ko ng tarpaulin. So yun mga tol. So wala tayong option kundi maghintay ng 30 minutes. And see you on the other side of this video. A few moments later. Yung tarpaulin na kinuha natin sa Jaros. Talagang ito sa paggawa ng tarpaulin. Nalagay muna natin doon sa taas. Tapos pagkakyat, bibigyan natin si Mrs. ng gunting para siya na yung magbubukas dito. And this time, pasok muna tayo sa loob. So yan, nalinis na to kahit pa paano. Pero syempre, mayroon pa rin siyang gagawin mamaya pagdating niya. Tayo sa taas, dahil natin yung tarpaulin doon. Si-set up natin to doon. Tapos, pagdadali natin siya ng gunting. Hindi na rin nakalak to. Okay. Ito, ito yung conflict kasi medyo may fear of height si Mrs. No. Welcome to my world. So, dito tayo ngayon. So, ito lang yung inaalala natin sa may fear of height kasi mula dito may bintana. So, kita yung baba. So, siguro dito na natin ilalagay yung tarpaulin na to para patakiat mo. Ito na yung magiging workshop area, studio at the same time. And dito si Colette. So, wala po ka kay Mrs. dito, hindi mo mapapag-stay si Mrs. dito kasi nga, gawa ng taas. So, this is gonna be our new business hub. Nasa moment na tayo ng surprise. Susuin ko si Mrs. Pero awahin ko muna siya para masaya. Gamit. Ngayon na? Oo. Maayos ba paglalagyan doon? Oo. Sigurado ka ah. Opo. Naayos ko na po yun. Pero
na sabi ka na kay Papa. Alam na rin ni Papa. Vincent, ito ka muna. Dadalhin mo namin kay Airpods yung mga gamit. Ano? Ha? Tara na. Ang oras na. Hapon na. Yun nga, hindi alam ni Mrs. na hindi kami sa Airpods ko pupunta. So, sinabi ko, dadalhin ko lang yung mga gamit sa Airpods ko para di obvious. Tapos, doon ko siya dadalhin sa bagong pwesto. So, ito na. Medyo mainit pa ulo niya. Obviously naman, di naman obvious sa kanya na nagkukuha ako ng video kasi sanay na naman si Mrs. sa akin pag nag-cover ako ng video. Tapos sinabi ko sa kanya, para sa content lang namin ito ninatikyot. Nako. Sinabi kasi nung nasigasuhin doon na yung bahay. Para kahit pa paano doon na lang ilalagay Di yung ba mga yun nga gamit. usapan natin? Tsaka di ba sabi ko pati sa'yo, hindi pwedeng wala tayong pwesto. Di sabi ko mag-asikaso ka. Kaya pa, sabi ko naman kasi sa iyo, Dalawang buwan lang naman tayong di magpupwesto eh. hindi nga po pwede kasi yung dalawang buwan, pag dalawang buwan patay na yung negosyo mo, saan ka sige? Paano ka ulit magpibuild ng connection sa tao? Napakahirap kaya ngayon. Dalawang buwan. Ay, Eh wala nga mama, wala nga mahanap na pwesto. Wala mahanap na dito sa tayo po pwesto. Hindi naman baka sa yung idea mo na ano ba tawag dito? Rollers, ano ba? Rolling. on cart, on wheels. Oo, on diba? wheels padala. Bakit open naman yung on wheels at least yun? Sino Wala din magpapadala sa sa tao. on wheels? Hila ko. Sino magpapadala sa Lagi mo kasi kinukontra yung sinasabi. Maganda na nga yung on wheels, Papa. Kasi yun, at least yun, nakikita ng tao, no? Kung pwede pa nga yun, papuntahin mo yung tao. Kaya ba natin dito? Eh, di ba doon tayo sa kabila dapat dumaan? Hindi nga tayo dito pwesto. Hindi talaga tayo magkakasundo. Ayun na, pwede na ba yan? Pwede na ba yan? Ayun na. Bakit? Nakuha mo na ba yan? Ba't ka tumatawa? Seryoso? Hindi, tignan muna natin. Baka kasi, hindi ko pa alam. Mahal niya, Di ba? Pero mukhang maganda. Di ba? O, di ba? Mahal mo siya maganda eh. Bago ka. Tingnan mo. Tingnan, baba tayo. Eh, syempre, para madali natin matignan. Ayun, sa Tita Mila. Akin na dito niya. Oo. Bumuksan ko? Hindi, wag mong buksan. Ay, Sige, buksan mo, angat mo. Sige, silipin mo lang, tingnan mo, baka pwede na eh. Oo nga, sige. hindi nga, seryoso. Hindi nga, buksan mo nga, para maganda. Tama. Oh, ayun na. Eh, akala ko nila Papa mo ito dito. Hindi, yan, diyan na lang. Naglinis na rin ako. Ayos. Oh, pwede na ba to? Taas, tara. Taas? Oo, tara, tingnan natin, halika. Basta halika, sumama ka sa akin, halika. Medyo awkward lang dito. Alam kong mahirapan ka dito. Halika. Bilis. Halika. Halika. Diba parang yung inalisan din natin. May labas din. Kaya lang, separate yung CR. Diba? Oh, ito. Ayan. Ano yung taas? Diba? Tara sa taas. Tara. Talaga. Halika, tingnan mo. Tingnan mo. Kita yung baba. Diba? Halika. Tingnan mo. Halika dito. Halika. Testingin mo lang. Halika. Ayan.
Tarpaulin na yan. Ready na yan, no? Oo. Oo nga. Pang! Oh. Oh, ano? Oh, ayan, tingnan mo si Angel Locsin. Nasaan si Angel? Ayan, oh. Natin yan dito. Wow. Tingnan mo nga kung kasya yan dito. Kung lalagyan ng frame, kung okay siya dito. Bago mo tatapon mo. Mahirap ko. Oh, bago pa kasi yan. Nako. Oh, mama. Okay na. Ah. Oh. Ayan. O, diba? Si-set up na lang yan. Para sa Monday, operate ka na. Seryoso talaga. O, ano? Scam! Kapit na natin to. Mamaya na yan. Bababa muna natin yung mga gamit. Yung dala-dala natin nasa sakyan. Tara. Lagyan natin to. Ibababa mo na yan. Sige. Diba? O, solve na yung problema mo. O, yung bahay mo na lang, ha? Sikasuin natin yung bahay mo. Wala na pangalan mo pa. Magagawa. Ngayon na. Tara, i-ano na natin sa babayan. Okay, so okay na. Siyempre, meron pa akong isang regalo sa kanya pagbaba. So ito, mga simpleng bagay lang na pag may problema, so laging hanap ka ng solusyon. Ito, dahil dyan, meron pa ako sa kanyang surprise sa baba. Na? So, siyempre, medyo una ako ng konti para may bigay ko sa kanya yung surprise ko sa baba. Let's go! Mama, mataas sa dahan-dahan. Kabigin mo ng konti yung pinto. Oo. Teka. Ito pa. Diyan ka lang. Dito ka lang. Dito ka. Sigurado matutuwa ka dito. Wait lang, ha. Pikit ka muna para masaya. Pikit ka, pikit. Huwag ganyan. Gusto ko nakapikit. O, huwag ka madaya, ha. Huwag ka madaya. Ito yung isa pa nating surprise sa kanya, ha. Wait lang, ha. Wait lang. O, diba? Pikit ka, huwag kang didilat. Huwag kang didilat. Dilat na. Oh my God! Wow! Maglinis ka na dun sa taas. Oo, syempre, paglalagyan natin ng ibang mga gamit natin para malinis, di ba? Ay, ba'y natural, syempre, di ba? At least meron na, di ba? Lilinisin na lang. Oy, ganoon talaga. Tatrabawin natin ito pareho, di ba? Nasaan ka, ma? Nasaan ba? Ano oras na? Pabili ka mo sa weekend? Okay, sige. So, yo, what's up? Magandang hapon sa inyo mga ka-YouTube. Medyo napagod tayo kahapon. Sobrang haba ng araw natin. So, after nung setup, after nung mga lakad, after nung almost
surprise setup kay Miss. Natuwa naman si Mrs., diba? Pero panay ang rant niya, panay ang pang-aaway niya. Pero okay lang, normal niya. So sa mga asawa na inaaway ng asawa nila kasi kailangan ng ganito, kailangan ng ganito. So sometimes, kailangan yung intindihin na yung mga asawa natin, napaka-result oriented niyan. So hindi komot pinagagalaw kayo niyan, sinusumbatan na kayo niyan. O kaya sinasabihan kayo na tamad kayo, batugan kayo. But kailangan talagang gumawa ng paraan sa buhay. Diba? Pag may asawa ka, you need to be more responsible in everything, lalo na doon sa kailangan ng asawa mo. And ayun, so ano yung makapagpapasaya sa kanya, at the same time makapagpapasaya sa inyong dalawa. At saka yung business, the best business in the world is yung pinagtulungan yung mag-asawa. Yun yung pinakamaganda sa lahat. And ayun, so yun, itong nakaraang pandemic, napakahirap ng sitwasyon. So maraming bumagsak na negosyo, lalo na yung sa amin kasi yung line ng business namin is kiddie party shop, so bawal yung party. Pero sabi nga is isang bagay na natutunan ko, laban, tuloy lang kahit walang party. So ang kailangan mong gawin is mag-isip ka ng another gimmick just to distribute your service or your product. So ayan, so doon sa loob ng pandemic din, doon ang anak yung money remittance namin. So doon ko nakita yung sipag ni Mrs., yung core values ng pagpapadala ng pera sa ibang tao. Ayan, pagpapadala ng pera ng ibang tao sa mga taong mahal nila during the time ng pandemic. Nung nag-lockdown kasi, so ito yung nag-boom sa amin. So ito yung ayaw namin bitawan kasi nakita namin yung kahalagahan nito. So ang pinakang best na ginawa ko dito is yung binutulungan namin ni Mrs. yung customer service. So hindi namin pinapaalis yung tao hanggat di na-receive nung may-ari yung anong pinadalhan nung nagpadala yung pera. So yun yung ginagawa namin. And aside from that, yun nga, kahit pa paano may mga bumibili ng loob, wala man na party Pilipinas tayo, diba? So hindi man sila nagka-clown, hindi man sila kumukuha ng mga services, walang catering, wala mang magandang maraming party, is ganun pa rin yung ginagawa nila. So dito ko nakita na when you run a business, there are mental things na kailangan mong i-consistent. So sa mga natutunan ko is yung passion. So yung passion talaga. So yung passion ko kasi simula nag-asawa ko, still gusto ko mag-magic. So may mga pagkakataong natutulog ako, may bara sa ilalim ng unang ko na. Minsan pinag-aawayan namin ng misis ko, pero napatunayan ko sa kanya na ito talaga yung gusto ko. So kumita naman ako dito, I proved something magic. So naging magician ako, naging professional party entertainer ako. Pangalawa is yung aside dun sa passion, so yung proficiency. So the passion is something that you really love, you really can't resist to do it, diba? So party na to ng tibok ng puso mo, diba? So parang pamilya mo, parang asawa mo, diba? So pangalawa is yung proficiency. Si proficiency naman, ang pagkakaiba ng proficiency is yung being a professional in everything na ginagawa mo. So kung saan ka magaling, diba? Magaling ka sa customer service, magaling ka sa arts, magaling ka sa kahit ano. So being proficiency, diba? And then 3 is consistency. So if that something adds value to a lot of people, diba? So you have to be consistent. So yung pera kasi nandiyan yan eh, pero kailangan mo munang supplyan yung demand ng tao in terms of service and product. So 1, gusto mo siya. 2 is professional kang i-deliver yung service mo, you're packaging. 3 is consistent ka. Ang panahon ng pagninegosyo, hindi lang kumot bumagsak yung negosyo mo, titigil ka na, hindi kumot walang benta. So tanda mo, so ilaban mo kasi dalawa lang ang panahon, may benta o wala, 'di ba? So pag wala kang ginawa, wala din. At kung umayaw ka, hindi ka lumaban, wala ding mangyayari. And last but not the least is the profit or the financial accounting. So napaka-importante nito. So kung hate mo yung math, so ito yung gusto kong sabihin sa'yo, pag magninegosyo ka, hindi pwedeng wala kang math, di ba? Wala kang practical accounting. Again, maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana may napulot kayo dito sa video na to. And kung nagandahan ka sa video na to, kung natyaga mo at hanggang ngayon nanonood ka pa rin, maraming salamat sa'yo. So share mo naman to, and hit mo naman yung like, subscribe, and ayun, para naman ganahan ako sa mga susunod sa paggawa ng mga video na kagaya nito.
So, again mga tol, kayo yung inspiration ko kung bakit ginagawa ko to. Salamat, maraming salamat sa nanood at nagtiyaga. Ayan. So, if you think that this is literally put something deeper on you as nag-inspire sa business, so, ito yun. Kasi, kaya ako tinuro, kasi kami, lumagapak na, nabigo na. So, kaya ako ginawa ko itong vlog na to, is just para patunayan sa'yo na kung hindi ka pa nag-uumpisa, ayan, maranasan mo munang lumagapak, maranasan mo munang mabigo, maranasan mo munang awayin ng asawa mo kasi nasa bingit yung negosyo nyo. Diba? Tapos, ilaban mo lang kung alam mong nagdadagdag ko ng maraming halaga sa mga taong nasa paligid mo. Build a community. Diba, gamitin mo lahat, maraming tools na pwedeng gamitin para makatulong sa'yo na lumago yung negosyo mo. And then, sabi nga nila, kung ang problema mo ay pagkain sa ibabaw ng lamesa mo, problemahin mo yung pagkain sa ibabaw ng lamesa ng marami at kahit ilan, hindi ka magkukulang. Once again po, my name is Ariel Oliveros and I send from love and I love you all. I love those people who really watch this video until the end. Please hit like, subscribe, and notification bell para notify ka sa susunod na gagawin kong video. And I promise you, sa susunod mas gagandahan pa natin yung video para naman ma-entertain kayo, matuwa kayo, matuto kayo, at syempre, ayan, ma-motivate kayo again and again. So, we love you so much. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na videos. And I try to cover up yung journey namin from the start till the end para po sa inyo. So, bye-bye hanggang sa muli. Mua-mua. Shoot, shoot.